So, ito yung i-mix natin sa ating feeds ngayon na GMP4 at saka yung Gallimax 2 Plus. Yan kanin. So, hindi nasasayang yung kanin sa bahay yung natitira. So, ipakain natin ito sa ating sampin, sa ating mga basilan. So, ito na ay nababad na po yung feeds natin for almost 10 minutes. So, ngayon ay pakainin po natin yung ating mga sampin at saka mga basilan. So yan po ay palabasin na lang po natin yung ating mga sampin para malinaw yung pagkuha natin ng mga video. Yan. Yan ang ating mga sampin Yan po sila. So yan. So by the way, ang purpose natin sa pagkuha po ng video na ito dahil meron pong nagpa-reserve sa atin ng sisiw nitong sampin natin. So sisiw pa lang ay pwede na nating ibenta. Actually may mga lahi na nitong pure natin na sampin, kaso nga lang naibenta na din po natin yung ating mga sampin na mga sisiw. So ngayon merong naghihintay. So akalain nyo sisiw pa lang pero meron ng nakaabang na na gusto mag-alaga ng gintong sampin. So ang tanong ngayon dito is pure ba talaga itong aking sampin native chicken? So actually pure talaga itong sampin native chicken. Although hindi naman ako adapter nito. Kaso binibili ko ito siya doon sa isang adapter sa Oroqueta City sa Grace Farms. And si Grace Farms, siya yung adapter talaga doon sa WIMSO o Western Mindanao State University. So kasi doon kasi galing itong mga manok kung saan ito ay na-develop. So yan. So hintay-hintay lang ng konti at magkaroon na din po tayo ng mga sisiw nitong ating mga sampin. Yan. Ang kagandahan lang nitong sampin native chicken ay hindi sila pumipili sa mga pagkain. Sanay sila sa mga organic na mga dahon. Ganyan, mga tira-tirang kanin kanina, yung pinakita ko sa inyo, yan kinakain din yan nila. So yun po yung kagandahan nitong sampin native chicken. Ang iba nag-comment na parang asil daw, parang huluwano. So yun nga, kasi may lahi din po siya na huluwano. So actually itong sampin natin is nabili ko siya 8. So ngayon may mga RTL ako dito na 5. So bali 30 na to lahat. So actually ang 13 na sampin para sa akin lang as a backyard na hens ay marami na din yan. Dahil rin sa gustong daming bumili ay short pa rin tayo sa short pa rin tayo sa ating mga sisiw. Yung iba hindi natin mapagbigyan or mabintahan dahil nga yan wala na tayong natitira. RTL na lang ito at saka ito yung mga inahin. So isang beses lang ito silang nangingitlog actually, pero yung sisiw nila ubos na. Yan sanay itong sampin na naka-friends sila tulad po ng mga Bisaya na mga manok, if familiar kayo dyan. Ganon din po yung sampin. Ang kakaibahan lang nila is mas lang ito, mas malaki, mas mabigat at mabilis lumaki ito mga sampin natin na native chicken. So yan. So wag kayong mag-alala, pure itong sampin kasi nakuha natin ito sa isang adapter doon sa Oroqueta. Hindi ako naging adapter nitong sampin native chicken, pero nag-alaga ako ng pure na sampin kasi meron silang mga requirements yung pag-alaga or maging adapter nitong sampin na dapat sampin lang yung alaga mo. Ako is
isa din sa mabinta kong manok dito yung mga basilan ko. So mahirap tanggalin yung ibang lahi ko na mga manok. So yun nga, hindi tayo pwedeng maging adapter kung meron tayong ibang lahi na mga manok. So actually malapit na itong mangitlog din na yung iba kasi pulang-pulang na yung mga mukha. Actually, pinakawalan ko ito sa ranging area. Kaso may nilagay ako na ibang rooster doon na siya mo, baka malahian ito ng iba. So, ginagawa ko, nilagay ko na lang sila sa breeding pen itong ating sampen para ma-maintain yung pure line ng ating mga sampen native chicken. So, actually, nakita nyo naman siguro itong ating manok na ito na basilan, pero binibidyohan pa lang natin para sa mga hindi pa nakakita o sa mga bagong subscribers po natin. Baka malay ko ay gusto nilang bumili ng ating mga basilan at magtatanong po sila kung ano po yung mga parents doon sa mga sisyo na binibinta natin. At least maipakita ko na. Ang nagustuhan ko lang sa ganito sa kanila, yung kanilang balahibo, yung kanilang kulay. Yan o, napakaganda ng kulay. Nagtitimbang po ito siya ng mga almost mga 2 kilos. Itong mga manok. Meron din po ako mga inahin dito ng mga basilan na umabot po siya ng 2 and 1/4 kilos. So mabigat na yon sa isang basilan. Yan. So sinubukan din po natin yung 1:3 na ratio. So kumbaga sa pagmamanok, bali marami tayong mga ginagawang mga experiment ho dito. Kung alin yung pinaka mas effective, yun po yung gagawin ho natin. Pero mas mainam na mag-research o kaya mag-attend talaga ng seminar para sa pag-alaga ng native chicken. Kasi sila naman talaga yung mas lamang sa atin sa mga kaalaman nito. Sa atin ay or sa akin ay sinishare ko na lang yung ano yung mga experiment or mga personal experience ko sa pagmamanok. Pero sa seminar, lahat-lahat doon mo malalaman ang tamang pag-aalaga hanggang sa pagbenta nitong ating mga manok. So ito din po isa, 1:3 din po yung ratio natin dito. Yung isa dyan ay nangitlog na, yung dalawa hindi pa. So ito yung maaaring ma-share po natin sa iba na gusto pong mag-alaga po ng mga basilan. So bali yung dalawa dito isa dumalaga pa rin to. So itong mga basilan na ito ay mga almost mga 2 or 3 months ata sila huminto sa pangingitlog. Pati rin yung ating mga sampi na pinakita ko sa inyo kanina. So ngayon lang to sila nakabalik sa pangingitlog. So ang manok, meron po talaga silang time na magpahinga sila sa pangingitlog. So yun po yun ay tinatawag po natin na off season po yun. So dito, yan. So may nangingitlog na rin dito. Ilang itlog nila? 2, 4, 6, 7. So yan, 7 yung kanyang itlog. So ang average na itlog ng ating basilan, nasa 9 to 12 lang talaga yung itlog nila. Yan.
So yan po yung bagong bili ko na roaster na basilan. Ay sinasalang ko na sila dito sa ating mga sa ating mga dumalaga na mga basilan. So tingnan nyo yung dumalaga pa yan ha. So napakalaki na compare sa ibang native talaga na for example sa mga Bisayang mga manok, di hamak ay mas malaki talaga yan yung ating mga dumalaga na basilan. Actually kung nakita nyo sa mga previous na mga videos ho natin, ito ay tumitimbang na po ito ng 2 kilos, tapos yung isa 2 and 1/4. Yung isa nito unang pangitlog ay naglilimlim na po. So yan yung ipapakita ko sa inyo maya maya. So yan po yung roaster na ginagamit po natin Yan, 6 months old pero napakalaki na roaster. Basilan din yan. Akalain mo nabili ko lang yan sa 625 kasi binibenta sa akin yan ng 250 per kilo. So tumitimbang yan yung ginagamit po natin na tandang sa 2 and 1/2. So yung nabayaran natin is 625. So yun yung inabangan ko, yung magiging lahi nila nito. Yan. Naging 1:2 na lang ito sila. Kasi yung isa kinukuha ko siya kasi naglilimlim na. Once may naglilimlim kasi dito sa akin ng mga manok, ay sinisiparate ko sila sa ibang mga manok para hindi sila madisturbo sa kanilang paglilimlim. Kasi nga yung ibang itlog kung ihalo natin dito ay pwede nilang dapuan at saka madumihan yung kanilang mga itlog, na yun yung dahilan ng pagkabulok ng kanilang mga itlog or hindi pagkapisa. So mas maganda na i-separate natin yung ating inahing mga manok na walang ibang nakadisturbo na ibang mga manok. Yan. Sa isang roaster ko. Yan paano? Yan yung ating basilan roaster. 6 months old pero ang ganda na ng postura ng katawan. So, ano kaya maging lahi nila nito? So ito yung unang paglilimlim ng ating dumalaga na basilan. Yan So yung kaya lang niyang itlog na naiproduce sa unang itlog niya ay nasa 11 lang yung kanyang itlog. But hindi natin alam kung ilan lang po ba yung mapipisa niyan. Yan. Dumalaga pa yan pero tingnan nyo yung kanyang mga itlog Kuha daw tayo ng isa sample. Yan ang laki na. Diba sa inyong dumalaga na native chicken, hindi ganun kalaki yung mga itlog nila. Pero sa mga basilan na nabilong sila sa mga larger genetic group na mga manok, na mga native chicken, so mas malaki yung itlog nitong ating basilan. Kahit ito ay dumalaga pa. Yan, so at least nagpahinga sila for yung ibang mga inahing manok natin, nagpahinga sila for almost 2 to 3 months. At least yung iba ngayon is nagsimula na din sila mangingitlog.